first. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Sumang-ayon umano si Gretchen Barreto at ilan pang kasama nang tanungin ni Atong Ang kung dapat nang iligpit ang mga sabungerong nandaya. Ayon pa rin yan sa whistleblower na si Dondon Patidongan na nagdetalye ng mga nasaksihan at narinig sa isang pulong ng binansaganyang Alpha Group. Ito po ang grupo ng mga taong pinakamalalapit kay Atong Ang kung saan kabilang umano si Patidongan. Gayun din anya, si Barreto at iba niyang isinangkot sa pagkawala ng mga sabungero. Narito ang aking pagtutok. Kuha ito sa binyag ng anak ni Julie Dondon Patidongan alias Totoy. Tumayong ninong at ninang doon ang matagal niyang naging boss na si Charlie Atong Ang at ang aktres na si Gretchen Barreto. Ang pangalan ng anak ko, Don Chen Le. Doon ko kinuha yung Don sa akin, yung Chen, Gretchen, yung Le, Charlie. Yun kinuha ko yan. Kinuha ko sa pangalan nilang dalawa. Kinuha rin niyang ninong ang isa pa raw kasosyo ni Ang na si Engineer Celso Salazar. Silang tatlo, idinawit ni Patidongan sa kaso ng mga missing sabungero. Kwento ni Patidongan, magkakasama daw sila ni Barreto at Salazar sa Alpha Group ng negosyante. Grupo raw ito ng mga taong pinakamalalapit kay Ang na may-ari ng Lucky 8, StarQuest Incorporated, ang operator ng sabungang Manila Arena. Sa isang pulong daw ng Alpha Group, tinanong sila ni Ang kung dapat daw dukutin at iligpit ang mga sabungerong di umano'y nandaraya. Kabilang daw si Barreto sa mga sumang-ayon. Alam niyo naman na kasama ni Mr. Atong Ang yan at saka Alpha yan. Pag sinabing Alpha, doon sila, kasama sila sa nagmeeting-meeting. Kasama siya sa pumayag na walain yung mga sabungero. Ngayon, isa sa tumas ng kabayan. Si Gretchen Barreto. Tumaas ang kamay, ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin, napayag siya na pumabor siya doon sa kagustuhan ni Mr. Atong Ang. Okay. Kasama sa pumayag si Gretchen Barreto? Isa siya sa pumayag na walain yung mga nagtsutsupi. Kasi sabi nga ni Mr. Atong Ang, pag hindi natin gawin yan, babagsak yung negosyo natin. At imposibleng tututol siya, katabi siya mismo lagi ni Mr. Atong Ang pag nag-meeting. Ibig sabihin, taasan ng kamay yun? Paboran yan, tinitingnan kung sino ang against o hindi. Meron ka pa bang ibang ebidensya kay Gretchen? Lagi kasama ni Mr. Atong Ang yan. Ilang beses daw niyang nasaksihan ang ganitong meeting sa may malaking opisina sa Manila Arena. 6 sa mga nawawalang sabungero ay huling nakita sa Manila Arena base sa CCTV na ito noong January 13, 2022. Kaya si Patidongan may pakiusap kay Barreto. Kay Ma'am Gretchen, para matapos na to, Madam, total, tulungan mo na ako sa kaso dito para maawa ka naman, makonsensya ka naman sa doon sa mga nawalang sabungero. Hinihinga namin ng reaksyon sina Ang, Barreto at Salazar sa mga bagong pakayag ni Patidongan. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok 24 oras. Kasunod ng pagturing ng Department of Justice kay Gretchen Barreto bilang suspect sa kaso ng mga missing sabungero, iginiit ng kampo ng aktres na wala siyang kinalaman sa pagkawala ng mga sabungero. Sa isang payag, sinabi ng abogado ng aktres na si Attorney Alma Malyonga na wala daw siyang dinaluhang meeting kung saan hiningi ang approval para sa pagkawala ng mga sabungero. Inimbento lamang daw na ang kwentong yun. Nalulungkot si Barreto na dahil dito, naging tampulan siya ng hindi magandang spekulasyon na nakabase sa chismis. Giit niya, ang alegasyon ng umano'y whistleblower na si Julie Dondon Patidongan ay batay lamang sa suspetsya. Kahit wala daw itong nasaksihang ginawa o sinabi si Barreto, malisyoso daw itong gumawa ng spekulasyon na sangkot si Barreto dahil malapit ito kay Atong Ang. Narinig lamang daw ni Barreto ang pagkawala ng mga sabungero at wala siyang alam tungkol dito. Hindi raw siya nag-operate ng sabungan, wala ring papel sa e-sabong operations at isa lang daw siya sa
sa 20 investor na kung tawagin ay alpha members. Kinumpirma rin ni Barreto na may nagtangka umanong nangikil sa kanya, kapalit ng pag-alis ng kanyang pangalan sa listahan ng mga suspect. Tinanggihan daw ito dahil wala raw siyang ginawang mali. Handa raw makipagtulungan si Barreto sa investigasyon at nananawagan siya ng patas na proseso. Naka-restricted duty na ang 15 pulis na idinadawit sa pagkawala ng mga sabongero. Binigyan na rin ng seguridad ng pulisya si Dondon Patidongan. At nakatutok si Chino Gaston. 15 pulis na isinasangkot sa pagkawala ng mga sabongero ang inilagay na sa restricted duty ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. They'll carry out na executions. Under restricted duty na sila. They have to report already to officers para doon na sila. Para hindi na sila makasakit. Nabasa na rin ng kalihim ang statement ni Julie Dondon Patidongan na dati gumamit ng alias Totoy. Alam ko signed na yung statement na yon, pero just the same, may statement talaga na nabasa ko. So hindi ba maganda kung may Oh yes, ano yan kasama na yan sa complaint i-file natin Bukod pa raw ito sa ibang ebidensyang hawak na ng DOJ. Marami tayong iba-ibang klaseng ebidensya. We have CCTV footages. Marami tayong ibang hawak. Pero ayon kay Remulla, hindi madali ang pag-iimbestiga nila. Mabigat lang talaga itong laban dito kasi nga sobrang daming pera at sobrang daming koneksyon. Actually, there are 20 people in the Alpha List. Ang tinatawag na Alpha List, yun yung Alpha Group ng Isabong. The Alpha Group is the main group that run the show at Isabong. Samantala, binigyan na ng security ng PNP si Patidongan. Andiyan ang WPP nakaalalay lang, but so far, the security is under General Torre. Kinausap din ni Remulla ang mga kaanak ng mga biktima na nagpunta sa Justice Department. Sabi nila, nabigyan sila ng linaw at pag-asang makakamit ang hustisya. Hindi na kami nagulat kasi in the first place, doon sa ibang kasama namin, doon naman sa lugar niya nawala. No? Tapos yung brother ko na si John Lasco ay isang master agent. Wala namang ibang pwedeng pwedeng taong may interest sa kanya kung yung kapatid ko nga ay nakagawa ng hindi maganda. Alam namin, hindi na kami magugulat noon pa. Dahil naririnig namin na kahit nung hindi pa nakidnap yung anak ko, dahil naririnig namin na may ganyan na pangyayari. Hindi namin titigilan to. Talagang kailangan ng hustisya. Alam mo, ang kaluluwa natin bilang mga Pilipino nakataya rito. Dapat dito hindi tayo pumapayag na pera-pera lang ang naging Panginoon ng Pilipino. May impormasyon na rin aniya sila kung saan sa Taal Lake posibleng itinapon ng labi ng mga nawala. Pero nagpapatulong pa rin ang DOJ sa Japanese government para sa kanilang remotely operated vehicles na pwedeng sumisid at lumika ng mapa ng lakebed. Ilan sa mga kaanak ang gustong sumama sa paghahanap ng mga labi sa Lake Taal. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston, nakatutok, 24 oras. Nasira ang isang hanging bridge sa bahagi ng Itogon sa Benguet dahil sa mga pag-ulan ng mga na nagdulot ng mga pagguho ng lupa at pagdausdos ng malalaking bato. Mula sa Baguio City, nakatutok live si Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Jasmine? Mel, patuloy ang monitoring ng otoridad sa mga meneros sa Itogon, Benguet. Ngayon kasing may banta ng landslide sa lugar, mahigpit na ipinagbabawal ang pagmimina sa bayana. Ilang araw nang paunti-unting dumadaos-dos ang naglalakihang mga bato mula sa bundok sa bahaging ito ng Itogon, Benguet dahil sa lakas ng ulan. Nasira tuloy ang hanging bridge na dinadaanan ng mga residente. Dahil sa pangambang madamay ang bahay niya sa Barangay Virac, inilipat na ni Aling Rosemary ang mga gamit nila sa mas ligtas na lugar. Nininirbus kami Hindi kami nakatulog, lalo na nung nag-start yun, mga hapon na. Malapit nang dumilim. Kaya nga
nagbakwit kami lahat. Kaninang umaga, muling nagka-landslide sa lugar. Mano-manong isinasagawang clearing operation ng mga residente, mga volunteers at maging ng DPWH dito sa lugar. Minamadali ang clearing operation dahil kung magtutuloy-tuloy ang buhos ng ulan ay posibleng dumausdos pa ang naglalakihang mga bato na ito pababa at madamay ang mga kabahayan. Ganun din ang eskwelahan na ilang metro lamang ang layo mula dito sa aming kinaroroonan. Hindi makagamit ng backhoe para mapadali ang clearing dahil walang madaraanan ng mga heavy equipment. Dahil sa banta ng landslide, nagbabantay ang mga otoridad para wala munang makapasok sa mga tunnel ng mga minahan. Talagang wala, pinaalis na namin sila lahat. Nung una marami pero ngayon wala na. Medyo talagang nakuan na sila kasi wala, pag may kuan dito di madadamay silang lahat. Maliban sa Itogon, walang ibang na-monitor na pagguho at passable ang ibang kalsada sa Cordillera base sa monitoring ng Office of the Civil Defense ng Rion. Pero binabantayan ang mga landslide-prone areas. Isa sa mga babantayan po natin dito is yung ating probinsya ng Abra at probinsya ng Apayao dahil nga sila yung nandoon sa extreme north ng Cordillera. At yan yung mga possibility mas malapit doon sa rain bands ng ating tropical depression Bising. Mel, tiniyak ng mga barangay official na hindi na muna pauuwiin ng mga residente sa kanilang mga bahay hanggat meron pang banta ng landslide. Samantala, simula kahapon tuloy-tuloy yung distribution ng food packs ng LGU sa mga apektadong residente. Mel? Maraming salamat sa iyo, Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Binaha naman ang ilang lugar sa Candon, Ilocos Sur habang maulan na sa Ilocos Norte at sa La Union kung saan nag-zero visibility kanina. Bawal na rin pumalaot ang mga mangingisda. Mula sa Ilocos Norte, nakatutok live si Darlene Kai. Darlene. Emil, pabugso-bugsong pag-ulan at makulimlim na kalangitan yung naranasan buong araw sa ilang bayan dito sa Ilocos Norte. Sa ibang bahagi naman ng Northern Luzon, tulad na lang doon sa dinaanan naming probinsya ng La Union ay mas malakas na pag-ulan yung naranasan. Halos zero visibility sa highway dahil sa tindi ng ulan nang dumaan kami kaninang hapon. Maghapon naman ang panakanakang pag-ulan sa Ilocos Norte kung saan 11 lugar ang isinailalim sa signal number 1 dahil sa bagyong Bising. Sa ngayon, tama lang daw yan para mabasa ang mga palayan kaya sinamantala ng ilang magsasaka. Pero sa bayan ng Pasukin, abala na sa mga mangingisda ang pagpapalakas ng bagyo ng mga alon. Idinasan nila ang kanilang mga bangka lalo't bawal na ring pumalaot. Naka-alerto na ang mga residente sa coastal areas. Handa na rin ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office at ang Kapitolyo. Naka-ready naman na po lahat yung mga kailangan na paghandaan. Nag-preposition na po ng mga family food packs sa mga particularly sa Corimao, sa Pasukin, and this morning sa Pagudpod. Wala pa anyang lumilikas pero tuloy ang pagmumonitor nila lalo sa mga madalas bahain o may mga banta ng pagguho ng lupa. Sa Ilocos Sur nga, may baha na, partikular sa lungsod ng Candon. Mahigpit ng minomonitor ng CDRMO ang mga ilog. Emil, balik tayo dito sa Ilocos Norte. Gusto ko lang abisuhan yung mga kapuso natin na darayo dito ngayong weekend. Suspendido muna yung water-related activities kagaya ng swimming at ibang water sports sa bayan ng Pagudpod habang nakataas po yung signal number 1 doon ayon sa MDRRMO. Patuloy po tayong magantabay sa mga anunsyo. Yan ang latest mula rito sa Ilocos Norte. Balik sa iyo, Emil. Maraming salamat, Darlene Kai. Atrasado ang biyahe ng ilang public driver sa Parañaque matapos silang mahuling tumataya umano sa isabong kahit bawal. Sobra pa umano sila kung maningil ng pasahe kapag natatalo. Nakatutok si June Veneracion. Makikita ang kumpulan ng mga PUV driver na illegal umanong nagsusugal sa pamamagitan ng isabong sa surveillance na ginawa ng District Special Operations Unit ng Southern Police sa taxi lane sa PITX sa Parañaque City noong isang araw. Kinabukasan, July 3, inoperate sila ng mga otoridad. 12 driver ang arestado dahil tumataya umano sa isabong. Sugal na, ipinahinto na noon pang nakarang administrasyon. Nakuha sa kanila ang 2 cellphone kung saan makikita pa ang sultada ng mga manok. Hoy! Laga rito! Nakuha rin ang umano'y taya na mahigit 3,000 piso.
Nagugat ang operasyon dahil sa sumbong na nakarating sa NCR Police Office na may mga PUV driver sa pilahan sa PITX na sobra-sobra raw kung maningil sa kanilang mga pasahero kapag natatalo sa online gambling gaya ng e-sabong. This isn't just about gambling. It's about accountability. Kapag isinusugal ng mga tsuper ang kanilang kita at binabawi ito sa mga pasahero sa pamamagitan ng sobrang singil sa pamasahe, nagiging isyu ito ng kaligtasan ng publiko. Sana po ay tigilin na po natin ang pagsusugal natin dahil lang yung kapulisan ay agresibo po sa kampanya po sa illegal gambling. Naharap sa reklamong illegal gambling ang mga naaresto. Hindi ko po alam na illegal. Kasi meron siya eh. Nakakataya ka naman eh. Parang lang, tanggal stress lang. Pagka nakapila, yun. Wala po akong app, sir, na kahit sa anong cellphone ko, sir. Itinanggi rin nila na sobra silang maningil sa mga pasahero para tustusan ang pagsusugal. May tao ron sila, QE. Kaya hindi kami makakapag-overcharge. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. Iprinisenta ng whistleblower na si Dondon Patidongan ang petty cash voucher na patunay umano ng mga ibinabayad nila sa mga pulis na tumatrabaho ng utos ni Atong Ang. Ang halaga sa isa sa mga voucher, mahigit 2 milyong piso. Tunghayan sa aking pagtutok. Sa kwento ni Julie Dondon Patidongan alias Totoy sa GMA Integrated News, ang go signal sa pagdukot at pagbatay sa mga nawawalang sabongero ay galing umano kay Ang. Nalalaman daw niya ito dahil isa raw si Patidongan na kumakausap sa mga pulis na gagawa ng lahat ng utos. Sa kada utos, may bayad daw. May buwanang payola rin daw ang ilang pulis mula kay Ang. Nung Martes ng gabi, ibinigay na ni Patidongan sa mga pulis sa mga petty cash voucher na ito na naitago raw ni Patidongan. Sabi niya, ito raw ang patunay ng mga binabayad nila Atong noon sa mga pulis. Ang isang petty cash voucher nakapangalan umano sa isang police colonel na may halagang 200,000 pesos. 2 million pesos naman umano para sa isang police lieutenant colonel at mahigit 2.6 million pesos umano para sa isang unit ng PNP na siyang tumrabaho raw. Intel lang kasi nakalagay doon. Pag sinabing Intel, yun na yung 500,000, yun na yung bayad sa mga pinatay nila. Yung overall naman na kinukuha ng isang kernel, yun ang monthly niya, 2 million. Ano kapalit doon? Ba't yung binibigyan ng 2 million? Ay, yun na yun. Sa trabaho, yung protection, lahat na. Yun yung, kumbaga, mas malaki yung kernel dahil mga tao niya yung nandun. Sabi ni Dondon, paninindigan niya ang mga sinabi niya hanggang korte. Hinihinga namin ng reaksyon si Ang at ang PNP sa mga bagong pahayag ni Patidongan. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, Nakatutok, 24 Oras. Mahigit 100 piraso ng mga peking 1,000 piso ang nakumpiska ng mga otoridad sa 2 dating empleyado ng Pogo sa Las Piñas. Ibinebenta raw ito ng mga suspect online sa halagang 150 pesos kada piraso. Nakatutok si June Veneracion. Mabilis na napalibutan at naaresto ng mga pulis sa entrapment operation ang 2 nagbebenta umano ng peking pera online. Nakuha sa kanila ang 150 pieces ng peking 1,000 peso bill. Itas lang yung pera. Naresto namin sa salang Article 168, illegal possession of use or false treasury or banknote. Isinagawa ang operasyon dahil sa namonitor ng Bangko Sentral ng Pilipinas na pagbebenta online ng mga suspect ng peking 1,000 sa halagang 150 pesos kada piraso. Na-monitor kasi natin na may online group talaga na nagbebenta. So, several groups pa to. Lantaran talaga kasi ang title nila is Fake Money / Black Dollar for Sale. Lumabas sa investigasyon ng PNP Anti-Cybercrime Group na mga dating Pogo worker ang mga naaresto. Inaalam pa kung kanino nila nakuha ang peking pera. Pero hindi raw imposibleng malaking distributor ang nag-supply sa kanila. They started selling this fake money nung nag-stop na sila doon sa Pogo operation. So kaya nga meron pa kaming tinitingnan
sa likod nitong dalawang taong ito at baka mayroon pang mas malaki na tao. Sabi ng Bangko Sentral ng Pilipinas, mukhang apurahan at low quality ang pagkakagawa ng pekeng pera. Pero kung hindi mag-iingat, hindi imposibleng meron pa rin magkamali at mabiktima. Ang tinatawag natin ito watermark. So, viewed against the light, kung ano yung figures na nandito, dapat nandito rin. So, malinaw yung detalye ng ano dito, watermark. Say general yan. Yes, Wala. Halos wala kang makita. Nasampahan na ang mga suspect ng reklamong illegal possession and use of false treasury or banknotes. Kaugnay ng Cybercrime Prevention Act of 2012. Itinanggi nilang kanila ang mga pekeng pera. Sir, bakit po kayo yung nakuli ng mga pulis kung hindi po sa inyo yung perang hawak? Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Pumanaw sa edad na 78 ang veteran showbiz columnist na si Lolit Solis. Kinumpirmaya ng anak niyang si Sneezy ang malungkot na balita. Pagbabahagi niya, inatake sa puso ang kanyang ina habang nasa ospital. Bumuhos ang pakikiramay para kay Solis ng mga nakasama niya sa industriya. Laking ginhawa sa bulsa ng mga estudyante ang 50% discount sa pamasahe sa LRT at MRT. Pero takaw oras yan kung marami sila at kailangan pumila sa mga student lane sa ilang istasyon. Nakatutok si Joseph Morong. Sa bagong lagay na student lanes na ito sa LRT 2 Legardo Station sa Maynila, pumila ang mga estudyanteng nag-uwian kaninang hapon. Kabilang sa mga nagtsaga si CJ. Pasok po minsan is mga 5. Nagsasabay-sabay po, then mahaba po talaga yung pila. Dito naman po discounted, then maglilista na lang po. Naglagay ang LRT at MRT na mga student lanes dahil itinaas na nila yung discount mula 20% at ginawa itong 50% para daw mas madali yung pagpoproseso ng mga discount para sa mga estudyante. Epektibo ang discount hanggang 2028 pero para lamang sa mga single journey tickets. Halimbawa, yung 15 pesos na minimum ng pamasahe magiging 8 pesos na lamang. Pero para ma-avail ang discount, tinitingnan pa ang ID at inililista ang apelido, student ID number at nagpapapirma sa counter. I think all goods naman since sila naman din yung naghahawak. Yung first time is hindi naman full. So, hindi naman din siya yung full details yung nalalagay. Kaya may mga hindi na lamang nagpapadiscount para di na pumila at makabiyahe agad. Hindi na po. Mayaman pa. Opo, kaya pa naman po. Hindi pa po pecha ni peligro. Sa MRT 3 Cubao Station naman, may mga ilan na rin pumila sa student lane para makatipid. Less na yung iaalat kong pera sa transportation costs ko. Magamit ko siya sa school. Malaking tulong po. Yung nababawas po sa 50% na to, pwedeng magamit sa pangkain. Ang LRT Line 1 na pinapatakbo ng isang pribadong kumpanya maglalagay naman ng queuing system para hindi ma-delay ang mga estudyanteng kukuha ng discount. Sabi ni Transportation Secretary Vince Dizon, naglagay sila ng student lanes para mas madali daw ang pag-verify ng student discounts. Required anya ang ilang detalye para masuri ng Commission on Audit o COA kung tama ang gasto sa programa. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Naging bagyong Bising ang binabantayan natin na low-pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ang latest dyan, ihahatid sa atin ni GMA Integrated News weather presenter Amor La Rosa. Amor. Salamat, Vicky. Mga kapuso, pansamantalang lumabas sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong Bising, pero posible po yang bumalik muli sa PAR sa mga susunod na araw ayon sa Pag-asa. Huling namataan ang sentro ng bagyo 345 kilometers west-northwest ng Calayan, Cagayan. Taglay po nito ang lakas ng hangin na abot sa 55 kilometers per hour at yung pagbugso naman 70 kilometers per hour. Ang pagkilos po ng bagyo ay pan-northwest sa bilis naman na 15 kilometers per hour. Ayon po sa Pag-asa, magpapatuloy yung mabagal nitong pagkilos pan-northwest sa mga susunod na oras. Pero mga kapuso, liliko rin po yan pan-northeast at posible pong pumasok ulit dito sa gilid ng PAR. Lunes po ito ng madaling araw. Pero saglit lang naman po yan at posibleng lumabas din ulit dito sa PAR Lunes po ng hapon. Pwede pang magbago ang movement ng bagyo kaya patuloy pong mag-monitor kung matutuloy pa ang pagbabalik po niyan dito sa
sa ating bansa. At meron pong nakakaapekto rin na iba pang weather system dito sa pagkilos niyan. Ayon po sa Pag-asa, meron pong high pressure area dito sa may mainland China. Sa ngayon, wala na pong nakataas na wind signal pero ramdam pa rin ang epekto nito pong trough extension nitong bagyo at ganoon din po itong epekto ng southwest monsoon o yung hanging habagat. Base po sa datos ng Metra Weather, umaga pa lang bukas may mga pag-ulan na dito po sa may extreme northern Luzon, pati po dito sa western sections ng northern at ng central Luzon at ilang bahagi rin ng Mimaropa at pati na rin po ng Calabarzon. Pwedeng maulit po yan sa hapon at kalat-kalat po yung ulan sa halos buong Luzon na po yan mula sa northern pababa po dito sa may southern Luzon. May mga malalakas sa buhos ng ulan dito po sa may Batanes and Babuyan Islands, Cordillera, pati na rin po dito sa Ilocos Region at ganun din sa ilang lugar dito po sa may Central Luzon kasama po ang Zambales at pati na rin ang Bataan. Sa linggo, may mga matitinding buhos po ng ulan dito po yan sa ilang bahagi ng northern at ng Central Luzon at pati na rin po sa ilang probinsya ng Mimaropa, ganun din dito sa Calabarzon, pati na rin sa Bicol Region. Maging alerto pa rin po sa banta ng baha o pagguho ng lupa. May chance rin pong umulan dito sa Metro Manila ngayong weekend. Ayon po sa Pag-asa, mas madalas po yung mga pag-ulan kapag po hapon, gabi o kaya naman po ay kapag madaling araw. Posible rin po yung maranasan pagsapit po ng linggo kaya na kung magdala po ng payong kung meron po kayong lakad. Sa Visayas at Mindanao naman, may chance rin po ng mga kalat-kalat na pag-ulan bukas, lalo na po sa hapon at pati na rin sa gabi. Halos ganitong panahon din po ang inaasahan natin pagsapit po ng linggo at posible yung mga malalakas sa buhos ng ulan dahil po yan sa thunderstorms. Samantala mga kapusong, may bagong cloud cluster o kumpol na mga ulap dito po yan sa silangan po ng Luzon at patuloy rin po natin yung imomonitor sa mga susunod na araw sakaling mabuo yan bilang bagong low pressure area. Yan muna ang latest sa lagay ng ating panahon. Ako po si Amor La Rosa para sa GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon. 15 bahay ang nasunog sa Santa Cruz sa Maynila. 4 na residente naman ang sugatan. At nakatutok si Mark Salazar. Masikip ang mga daan patungo sa mga malawak na komunidad na ito sa Tambunting sa Santa Cruz, Maynila. Kaya extra challenge sa mga bombero nang sumiklab ang apoy sa gitna bago mag-2:00 ng hapon kanina. Yung papasok sa loob dahil kailangan mo po magdugtong ng 10 linya ng hose para po kayo makapunta pa doon sa pinaka focal point ng ating sunog. Masikip lang po yung kalsada. Kung makikita nyo, halos 2 tao lang ang kasya. May mga gamit pa po sila. Mabilis kumalat ang sunog na umabot agad sa 3rd alarm nang wala pang 30 minutos. Walang oras ang mga residente para maisalba ang lahat ng gamit. Kaya ang pinakaunang mabubuhat na mahalaga sa kanila ang kanilang isinalba. May kapatid akong na-stroke. Natakot po siya, nanginig, na nervyos. Ano nangyari? Doon, nanginginig po siya sa bahay. Nailabas ko lang po siya sa labasan lang. Hindi po kasi kaya niyang lumakad. Pagdating ko po dito, yung pamilya ko po andito na po sa labas. Ako po, nagdali-dali ako pumasok sa loob, tapos sinecure ko po yung mga gamit po na masasalba. Ayun po, tapos nakita ko po yung lakas na po ng usok. Sa awa po ng Diyos, hindi naman po kami naabot. Kaso lang po, yung mga kapitbahay po namin, kawawa naman po. 15 bahay ang natupok ng sunog. Ang mga naapektuhan po ng sunog natin ay mga residential area made of light materials po. Mayroon po tayong nasa 25 families na affected. Ang estimated damages po natin ay nasa 150,000 na more or less. Mas maganda po ba yung nananakawa kaysa nasusunugan? Kasi po yung nasusunugan, simot lahat po. Kawawa po yung mga taong nasunugan. Ang hirap ng buhay. Idineklarang fire out ang sunog bago mag-3:00 ng hapon. Pero hindi pa agad malalaman ang dahilan ng sunog. Ayan po ang kasalukuyan investigahan ng ating arson investigators sa ngayon. Nangangalap pa po sila ng mga impormasyon para matukoy po natin kung ano pa talaga ang pinagsimulan ng apoy. Walang nasawi sa insidente pero 4 na residente ang bahagyang nasugatan. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar. Nakatutok 24 oras. Ipinasara ng Department of Migrant Workers ang isang recruitment agency na nabistong nag-aalok ng trabaho abroad.
kahit na wala naman itong mga active job orders sa ibang bansa. Damay din ang Kakuntsaba umanong travel agency. Nakatutok si JP Soriano. Nag-a-apply para maging fruit picker ang dating OFW na si Clem, di niya tunay na pangalan. Pero hindi raw siya makaalis-alis kahit nagbayad na ng placement fee at iba pang requirement. Nag-down po ako ng 100,000 para sa processing fee daw po nila. Hanggang ngayon, di na po ako nakaalis. Lagi kaming nare-refuse sa Poland Embassy po. Sa mga dala naming papel na which is alam namin peke na pala yung mga ibang dokumento namin. Dito na isinumbong ni Clem ang Reliable Recruitment Corporation sa Department of Migrant Workers. Sa pakikipag-ugnayan ng DMW sa Manila Police, natuklasang kumukuha ng mga aplikante ang Reliable Recruitment Corporation pero ang inaalok na trabaho wala pala umanong aktibong job orders. Nakasaad sa batas na para makapag-recruit kailangang may active job orders na makikita sa database ng DMW. Nang puntahan ang recruitment agency sa Ermita, Manila, walang mga staff sa loob. Agad na itong pinaskilan ng closure order ng DMW. Lumabas din sa investigasyon na may Kakuntsaba umano itong travel agency. Kasi conduit sila nung recruitment agency na registered, ang nangyayari, dun sila nagse-seminar, tapos dito naman sila nagpa-process sa travel agency. Ito yung modus na ginagawa ng ating dalawang agencies. Sa isang operasyon, nagpanggap na aplikante ang isang police asset at nagpunta sa Raven Air Travel Tours and Consultancy. Siningil daw siya ng down payment na 70,000 pesos para maproseso raw ang kanyang application. Hindi ko inabot nila sa akin eh. Siya yung tumagat ng pera? Passport nila ito. Aplikante. So marami kayong passport dito. Ang tumanggap ng mark money, napaiyak na lang at lumapit sa isa sa mga kasamahan sa ipinasarang travel agency. Agad din siyang inaresto ng MPD. Ipinasara rin ang naturang travel agency. May mga palipad na, may mga paalis na. At anong nakalagay sa envelope? Recruit for departure, no? Under process ang recruitment. Saan ka nakakita ng isang travel agency pwedeng mag-recruit at pwedeng magpaalis ng OFW? Ilang beses naming sinubukang kunin ang panig ng Reliable Recruitment Corporation at Raven Air Travel Tours and Consultancy pero wala raw maaring magsalita sa kanila kaya iniwan namin ang aming contact number at email. Para kay Clem, masaya raw siyang wala nang maloloko pero sinanla ko po yung lupa kung kinatitirikan ng aming bahay po para lang po mag-process sana sa naloko na po wala na po tayong magagawa. Pala na po yung nasa task na magbigay ng sa kanila po, kaparasan po. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Wala pa sa TV pero intense kung intense ang bangayan ng character ni Navina Morales at Gladys Reyes para sa seryeng Cruz vs. Cruz. Pati netizens, tila nadala sa away ng dalawa. Makichika kay Tinap Imperial. Pero wedding photo namin yun. Galit na galit si Gladys Reyes habang idinidiing siya ang legal na asawa sa post na ito na usap-usapan na with 700,000 views sa Instagram. Ano kiniklaim mo? Nauna ka? Nauna kayo nagkaanak? Oy, ba't di ka pinakasalan? Mag-isip ka. Bakit hindi ka pinakasalan? Ako pinakasalan. In character lang pala siya para sa papel na gagampanan sa seryeng Cruz vs. Cruz. Sa panahon ngayon, alam mo, dapat din talaga alam na rin natin yung tayo, 'di ba, mga babae, alam na rin natin talaga yung right natin, 'di ba? Lalo na kung bilang legal na asawa, 'di ba? At yung kaya siguro ganun na lang yung naging reaksyon ng mga tao, no? Ang babae, ang daming sakripisyo, 'di ba? Para sa pamilya to keep it together. At syempre, kasama na dun yung kung paano kayo magsi-stick together, 'di ba? Ng iyong asawa o ng iyong partner. Halos 300,000 naman ang views ng Instagram post ni Kapuso actress Vina Morales na emosyonal na nagkukwento tungkol sa isang viral online post. Ako si Felma. Madalas naman yung komunikasyon namin. Pero hanggang tinabangan na lang siya sa akin. Hindi na niya sinasagot yung mga tawag ko. Nalaman ko na lang may nabuntis siyang iba.
Yun ang pinakasalan niya. Paano ako makakapag-umpisa muli? Pero gagawin ko yun para sa mga anak ko. Intriguing ang sagutang ito ng mga karakter ng dalawang premyadang aktres. Maraming netizens ang nag-react at nakatunog sa bago nilang aabangan sa GMA drama. Marami ring nakarelate sa ibinahagi nilang online posts. As Felma, payo ni Vina sa mga nanay na mag-isang nagtataguyod ng kanilang mga anak. Maging matibay ka lang, di ba? Kailangan mo lang mag-survive sa mga ganitong pangyayari sa buhay. Kayang-kaya natin yan, di ba? Lalo na pag nandiyan yung mga mahal natin sa buhay na sumusuporta at nasa paligid mo. May mga pasaring at iba pang detalyeng i-reveal sina Gladys at Vina sa mga susunod nilang online posts. Hindi na lang ako magsasalita ngayon, pero yun nga, abangan na lang siguro nila. Para sa GMA Integrated News, Athena Imperial updated sa showbiz happenings. And that ends our week-long chikahan. Ako po si Iya Arellano. Happy weekend, mga kapuso! Miss Mel, Miss Vicky, Emil. Happy weekend, Iya! Salamat sa iyo, Iya. Thanks, Iya. At yan ang mga balita ngayong Biyernes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.